So, sino po kayo mga kapatid before nyo po ma-encounter ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay? So, ako na lang siguro yung simula, no? Sige. Ako na lang yung simula. Wait lang. Biglang ano no? Wait lang, bababa lang ako. Joke lang. Sige. Ito po, ano no, hindi naman po siguro bago to sa mga regular sa ating fellowship na ako po ay talagang sobrang greedy ko pong tao. Yan po ako dati, greeding tao. Nagko-commit din po ako ng sexual immorality, yung fornication, labas sa kasal. Live-in po ako twice. Twice pa po ha. Sa sobrang katigasan ng ulo ko nung dati, twice. Hiniwalay na po ako ng Panginoon dun sa una. Nag-commit pa ako ng pangalawa. Pero sa pangalawa, nandun na sa Panginoon na po ako, nung nakilala ko na po ang Panginoon, doon ikinasal niya na po kami nung kinakasama ko po. Na ngayon, husband ko na po, and we are happily married po na talagang ang Panginoon ay gumagawa, kumikilos po sa buhay din po ng aking asawa na nagkakaroon na po talaga siya ng changes. At yun nga po no, na sa araw-araw po natin na tayo lumalalim na, yung ating karunungan, yung ating espiritual, lumalago na po tayo, talagang ano po natin, no, nahahatak po natin yung ating mga mahal sa buhay patungo po sa Panginoon. Di po ba? So, napakabuti po ng Panginoon. So, ano pa ba? Kasi nakwento ko na ito eh. Dati po kasi, kahit ano po yan ha, lahat-lahat po ng investments, sinasalihan ko. Kasi greedy nga po akong tao eh. Lahat po ng mga dati, yung networking, yung mga pyramiding na yan, mga networking, ano pa ba? Yung affiliate, yung lahat dyan, yung mga basta easy money, yung mga crypto, lahat yan, sinasalihan ko yan lahat. Kasi ano pa naman dati, ano ako eh, parang independent ako dati, parang independent woman ako dati, pagka nagtatrabaho po ako sa bangko dati. Doon, siyempre kumikita ka ng pera, tapos lahat po ay napapasa kamay mo. Napapasa kamay mo po, loan, credit cards, lahat yan, ano lang, within your reach. Kasi nasa bangko nga po talagang madali lang po ma-approve. So lahat po yan meron ako. Akala ko po talagang masaya. Akala ko po masaya noon pagka kaskas ka lang ng kaskas ng credit card mo. 'Di ba yung iba kasi, ganyan yung mga tao eh. Kung ano yung nakikita nila sa iba, na akala nila masaya. Kasi akala mo, nakikita mo sa panglabas nilang masaya sila eh. Pero hindi mo pala nakikita yung totoo nilang buhay. Pag nandyan na sila sa kanilang bahay, hindi mo na babatid yung totoo nilang problema. Ang nakikita mo lang yung panlabas. You only see the part of their life. Yung kung ano yung gusto nilang ipakita sa public. Ganyan din po yung nangyayari po sa mga nagva-vlogs. Akala po, kaya yan talagang isa yan sa deception ni Satan eh. Na akala ng mga tao na napakasarap ng buhay ng ganyan, na puro na lang dyan sa kasarapan. Puro na lamang sa mga pagpapayaman. Akala po kasi napapanood nila eh. Araw-araw nilang sinusubaybayan yung buhay ng mga tao eh. Hindi nila alam yung mga taong iyon, talagang kontrolado nila kung ano lang yung ipopost nila. Siyempre, for fame. For pera. Para sa pera din. Hanap buhay na yun ng tao. So, akala natin ngayon, gagayahin natin ngayon sila. So, yun yung ako dati. Pero, alam mo, talagang, yun nga, nababanggit ko nga na lahat yan, alam mo, ang dami kong credit cards dati. Lahat ng bangko, meron akong credit card. Sabi ko, akala ko dati ang saya-sayo nun. Talagang nung nararamdaman ko na yan na, patong-patong na yung mga babayaran ko. Kasi dati, lang ako eh. Gawa lang ako. Hindi ako nag-iisip. Talagang gawa lang kung ano. Sige, may pera ngayon, invest. Or kaya kukuha ng sasakyan, kukuha ng bahay. Ganyan ako dati. Hindi ko iniisip, lang ako, parang happy-go-lucky lang talaga akong tao, dati. Yan, ganyan ako. Tapos, pagka nandyan na yung problema, hindi mo kasi na-anticipate. Pagka meron ka ngayon, hindi mo na-anticipate yung problema in the future eh. Pero yun, the moment na nagka-problema na ako, patong-patong na yan. So, talagang nabaon ako sa utang. Talagang, praise God, hindi nga ako na-lead sa depression nun. Na-trauma lang ako na yung may mga maniningil ng utang, ganto ganyan. Talagang lahat yun, yung sasakyan, hindi naman sa nahatak, naipasalo ko sa iba, sa sila yung nagpatuloy. So, para yun sa utang. Yung pinangbenta ko ng sasakyan, para din sa utang. Ang dami ko pang babayarang utang. Talagang utang. Yan yung tinamo ng isang greeding tao. Yan po talaga yung tinamo ko dati. Pero, praise God kasi, alam mo yung stress na ako sa work nun dati, na
di ko na alam gagawin, hindi na ako makapagtrabaho ng maayos kasi iniisip ko na nga lamang na baka mamaya may pumunta dun sa trabaho na maniningil ng utang, ganto ganyan. Tapos, ang Panginoon, napakabuti niya kasi tinanggal niya ako dun sa environment na yun. Tapos nag-provide pa siya. Nung talaga nag-surrender na ako sa Panginoon. Walang peace nun. Walang peace. Walang peace. Wala po talaga. Araw gabi iniisip mo, wala, paano kaya to? Paano ko babayaran? Lord, paano ko babayaran? Di ba? Wala kang peace. Tama yun si Brother Jonathan yung sinabi niya. Pero the moment na nag-surrender ka kay Lord, bibigyan ka niya ng ng provision. So, binigyan niya ako noon ng bagong source of income, pinag-resign niya ako sa work. Yun nga lang, dahil sa free will, yan, tama yan, may free will ang tao, ayan na naman. Umiral na naman po ang aking greed. So, yung kanyang binigay na naman po sa akin na source of income, which is, yan, dito sa YT, yung YT, yun po yung pinagkakakitaan ko dati. Na dati, involved ako dati sa politics, na yung, dyan ako kumikita, yung niche ko sa politics. Yung mga video sa politics. Kaya, kumikita ako noon ng malaki. So, ngayon, nag-greedy na naman ako. Kasi kumikita nga ako ng malaki. Kaya sabi ko, talagang walang kabusugan ang taong greedy. Pag yan ang umiiral sa'yo. So, the moment na, eto na, fast forward na tayo, na nandito na ako kay Lord, na lahat talaga kinuha niya yun, na tinanggal niya yun sa akin, pati yung, tawag dito, pati yung, nagkasakit ako, nagkaroon ako ng TB, kasi nahawa ako sa papa ko dito sa nung lumipat ako dito. So nung may sakit na ako, dito na ako ngayon nag-surrender fully kay Lord. Sabi ko, Lord, I surrender. Kasi mahina ako noon mahina na kasi 'di ba may sakit ka nga. Hindi ko nga alam na kala ko dati nung yung makamundo pa ako, ayaw ko magkaroon ng ganong sakit. Kala ko sobrang lala nun. Pero nung nandito ako, tapos nasa Panginoon na ako, hindi ko ininda yung sakit. Hindi ko ininda yung sakit. Ang inuna ko lang, nung tinawag niya ako, doon na ako umpisa bumili ng Bible. Tapos yun, nakikinig na ako ng mga salita niya, tapos nagbabasa na ako. Pero wala pa ako naiintindihan nun. Wala pa ako naiintindihan. Basa lang ako ng basa. Siguro mga 1 year, almost 1 year yun. Until yun, napunta tayo, praise God, sa video ni Sis Tinay. Nalid na tayo sa katotohanan at natapon na natin yung mga maling katuruan na dahil nga dati, nagmamadali nga ako doon makagain ng wisdom, na-deceive pa ako. Pero ngayon, nandito na kay Lord, nasik na ang kanyang kaharian, na pinupuspos na tayo ng wisdom niya. Siya at siya yun, hindi tayo yun, na nagpapasakop tayo, nagpapagamit tayo sa kanyang kaharian upang hindi lamang tayo maligtas, kundi yung ating mga kapatid din po. Yun lamang po mga kapatid, no? Diyan po, siguro yan yung summary version. Summary version ng aking parang pinaka-testimony. Sino po ang sunod, mga kapatid? Sister Nika, ikaw na lang sunod siguro. Ay, sige po ate. Yan, Narinig praise naman God. po, hindi po ako nakamute. Yes. So, ako po, before ko ma-encounter ang Diyos, lalo na yung pinaka-turning ko po. Kasi even nung bata pa ako, talagang exposed na po ako sa Bible study, at iba pa po mga bagay patungkol sa Kanya. Pero yun nga po nito, nung ako ay college, kasi ako po ay nag-drop. Ako po ay second year college na IT student. Pero simula po nung ako ay high school, ako po ay slave or alipin po ng pag-aaral. Talagang yung dito, buong isip, parang buong kaluluwa na ibinigay ko sa pag-aaral. As in, lugmok. Talagang sunog yung kilay. Ganon. Yung, ganon po, talagang as in, yung time ko, yung strength ko, everything sa akin, talagang binigay ko doon. Then, yung po, na parang sineparate ako ng Diyos sa pag-aaral is yung college ko. Kasi during po nung ako ay second year na, ako pa yung naka-experience talaga ng walang tulog. Parang buong week or a month, walang maayos na pahinga. Hindi kumakain. Walang kain. Pero pumapasok. Pumapasok po ako, tapos kinahaponan naman, ay magko-code na ako. Magko-code hanggang kinagabihan, hanggang madaling araw, hanggang maliligo na nakapikit kasi masakit yung mata, kaka-code, kakatingin doon sa laptop. Then after, papasok. So, para akong robot noon. Isa akong robot noon, talagang alipin. Yun po yung nilabel ko sa sarili ko, na alipin talaga ng pag-aaral, na as in, wala akong time para sa ibang bagay. As in, pag-aaral lang. Like, kunyari, ngayon po, nasa school ako, then, magpapahinga lang or may pupuntahan, then after, sa
sa dorm na, then afternoon sa school ulit, then afternoon ganun ulit, yung cycle lang po. Tapos may time nga na parang ayoko na magising eh. Kasi alam ko yung dito kaharapin ko na naman, which is yun nga, ang daming task. Ako po kasi yung gusto ko matapos agad. Kahit ako yung maunang matapos kaysa doon sa ginagawa ko. Mas na matapos ko agad yung gawain, lalo na about nga po sa academics. So, ganun ako, mas pinapahalagan ko yung pag-aaral kaysa sa buhay ko, kaysa sa health ko. So, kaya nga po, sobrang putla ako noon. Parang isang hanginan na nga lang ako noon eh. So, yung grabing stress, talagang umiyak ako noon. Kaya, nag-message na ako sa mama ko noon na, yun nga, hindi ko na talaga kaya. Talagang ginawa ko talaga lahat pero hindi talaga siya kaya. Lalo na nung time na may pinapagawa about sa, ang tawag dito, yung, yung para mapailaw, yung LED light, nakalagay sa, nakalimutan ko anong tawag dun. Basta sinusolda po siya para dumikit doon. Tapos, parang may switch para umilaw yun. So, yun. Hindi ko pa siya nagawa. Sunog po kasi lagi yung ano, yung nagagawa ko. Tapos, as in po talaga dun sa dorm. Para akong walang buhay. Para akong nawala ng pag-asa. Dahil lang dun. So, parang liit ng bagay kasi grabe po. Talagang during that time, nung day na yun, hindi talaga ako kumain ng tanghalian, ng gabihan. Inabot ako ng madaling araw. Then, after that, hindi po siya umilaw. Kaya sobrang heartbroken ko nun, tapos nakalupasay ako dun sa may, tawag dito, dun sa higaan, kasi double deck yun, nandun ako sa may ilalim. So, doon para akong patay nakalupasay, tapos umiiyak. Sobrang broken ko dahil sabi ko, ginawa ko yung lahat, ayaw niya talaga umilaw. Eh, kaso nga po kasi bukas na yung deadline nun, so yun. Ang grabe yung stress ko po nun, talagang alos ayaw ko na ibuka, ano yung mata ko para pumasok. Dahil yun nga po sa sobrang slavery. So, yun din po yung natutunan ko. Katulad na banggit ni sister din po ata to, na kapag talaga hindi ka nakaranas ng matinding slavery, tapos hindi ka tumawag sa Panginoon. Kasi kapag ganun po, 'di ba, parang na-o-oppress ka, talagang wala ka namang takbuhan, kaya babalik ka sa Panginoon dahil alam mo na siya na makakatulong sa'yo. So dun, dun po nag-start na inalis ako ng Panginoon sa ganung sitwasyon kasi grabe po talaga, sobrang trauma ko dun sa, tawag dito, sa mga professor, gandi sa mga activities. Kasi during that time din po kasi sabay-sabay yung mga project. So, kami po ay gumagawa nun individual database, mobile application, tapos website, tapos yun sabay-sabay din, tapos iba pang mga task na sobrang hihirap, tapos yung iba pang mga assignment. So yun, wala din po kasi akong time management, tsaka hindi ko kaya mabalance yung aking personal life tsaka pag-aaral. Kumbaga, ang naging buhay ko na lang yung pag-aaral. Yun po talaga yun. As in, wala akong panahon sa kung ano pa mang bagay, basta pag-aaral. Ayun, kaya sabi ko nga, kung dito ako nagpaalipin, what more, di ba? Magpaalipin ako sa Panginoon na mas magbibigay sa akin ng buhay at magbibigay din ng buhay sa iba. So, di ba, ibang master yung aking pinaglingkuran. Yun yung naging altar ko during that time dahil doon ko binibigay yung strength ko, yung time ko, yung lahat sa akin. So, doon ko ino-offer yung aking oras, which is naging walang kabuluhan kasi stress lang talaga yung inabot ko doon. So, yun. Buti nga po hindi ako nabaliw. Or buti nga hindi ako magpas sa pader dahil talagang kung may hina, di ba nga po, yung pagkapit at protection ng guardian angel ko, wala na ako sa mundo ngayon. Nasa ibang dimension na ako, kaya praise God po sa Panginoon. Dahil inalis niya ako dun sa masasabi kong land of Egypt, yung pagkakaalipin ko sa pag-aaral. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Praise God. Ulirang mag-aaral tayo dati, no? Dinisib lang pala tayo ni Satan. Sino ang sunod? Sister Yel or Sister Jane? Blessed afternoon. Blessed Good evening. evening. Rinig po, naka-headset. Yes po. Ay, rinig po siya. Yes po. Kinakabahan ako, Lord. Hinga lang ng malalim. Inhale, exhale. Yan, gagabayan ka ni Lord. Ito nga po, no, before ko ma-encounter yung Panginoon, testimony ko nung sino ako before na makilala ko siya. And ito nga po, no, na-depressed kasi ako nito. Nagbebeg po ako, nasa anong tawag dito sa yung bata.
Basta po yung malaking anuhan ng bata, yung parang, crib. Crib po. Ayun, crib. Na, noon, nasa crib ako noon. Iyak ako ng iyak. Yung malala, nagbebeg ako sa Panginoon na, na yung hirap, yung sakit. Iyak lang ako ng iyak noon. Tapos meron yung ate ko. Kasi kasalanan ko din po na ganyan. Na sexual immorality po ako noon. Na nalulung sa pag-iinom, sa pagbabarkada. Basta pag may inuman, parang ganyan, dapat dapat nga dapat may involved dapat lagi na yung parang ginagawang chaser yung mga lalaki, yung parang ganun. Pero hindi naman po yung na takot talaga akong na ng isang lalaki parang ganun. Parang lang, parang pang one night stand lang, parang ganun, yung parang cuddle lang, gano'n yung ganyan. Alam niyo na yung gano'n, ginagawa ko siya na parang ko talaga, naging hobby ko na yung gustong-gusto mo kasi talagang parang iba siya, eh. Tas eto nga po, yung yun, before ako ma-depress, ito muna po 'no, kuwento ko lang na may simula nun nung bata pa, parang mga ilang taon pa lang ako nun na na ako sa sexual immorality, lalo na yung lalaki, itong lalaki po kasi, actually may GF po ito. Kuwan din ng dahil sa kanya kasi nga po itong lalaki talagang go na go siya, yung parang talagang pipilitin ka niya, eh. Yung talagang gusto niya talagang makuha talaga yung yung siyempre yung private part mo, yung gano'n. Pero hindi po ako pumapayag, pero na parang nasa na din kami nun, talagang yung nagkakaanuhan na talagang ang daming nangyayari talaga sa Yes. amin. Pagkababae, sister. Iano mo lang yung wordings para natin, ma-upload natin, Sister Yel. Thank you po. Opo, hindi po ba yung parang naiintindihan niyo naman po or parang Oo, magulog? naintindihan naman, Sister Yel. Opo. Mm. Yun nga po 'no, talagang itong dahil sa yung gusto ko din, pero nito kasi, that night po na nangyari yun, yung parang pinipilit ako nung lalaki na yung parang gawin namin yung yung hindi dapat talaga ginagawa. Talagang yung talagang parang akong lalagnatin nung kinaumagahan nun kasi siyempre may GF ito, 'no. Tas parang ako nagiging third party gano'n. Tas yung masakit po, tas parang ginagawa lang akong yung parang hindi ko talaga na-feel yung totoong pagmamahal, yung parang rejected talaga, yung parang ginagawa lang akong Kaya ako naman po nun, siyempre masakit po para sa akin kasi itong lalaki may GF 'to, eh, nagkaroon din siya, parang loyal siya sa mga niya. Pero 'pag hindi niya type gano'n, hindi naging maganda yung past namin. Kasi ito nag-aasaran, eh, yung parang kababata pa lang, pagtira pa lang namin dito sa amin po nung nakilala ko sila. Ito nga pong mga old friends ko na na-sharean ko po last time ng Word of God. Yun, yun nga po nung nagkakasama na kami, 'yan, dun na yung mas lumalalim sa isa't isa, yung gano'n. Tas yun nga, hindi naging maganda yung naming dalawa, parang may alitan talaga. Tas yun, bigla na lang isang gabi na gano'n na yung parang gusto niya akong pero hindi ko nga rin po alam, eh, talagang para talaga akong lalagnatin nun kasi nakakagulat yung parang oo, nandun na kami na, I want him. Pero pero yung gusto mo po, tas yung gusto niya lang sa'yo is katawan mo lang, gano'n. Kaya yun, parang pumapayag na lang ako, yung parang yung ginagawa lang namin parang lang, ganyan, para sa kagustuhan ng fleshly desires namin. Dami talagang nangyari, like parang as in hanggang lumaki ako.
Yung lumaki, yung parang nagka-age na po na kwan, yun, inaano pa rin namin, yung talagang meron na part na, may part na bigla na lang siyang nagiging obsessed sa akin. Yung patigil-tigil eh, syempre may GF nga po, no, matagal na rin sila ng GF niya. Tas yun, talagang yung sa tagal naming may nangyayari, hindi po talaga ako bumibigay kasi ayoko talaga na kuwan talagang yung siyempre na mare-realize mo din na yung gusto lang sa'yo nitong lalaking 'to, ganun lang tas ganun mo lang ibibigay. Yung kahit na ano na, talagang madami pong nangyari pero yun, hindi ko alam kung na-open ko na 'to sa Panginoon pero pinagpapatawad ko talaga lahat-lahat sa kanya na ano. Yun nga po 'no, dahil ito, may mga ibang lalaking involved pa marami. Actually marami po, eh, basta 'pag inuman ganyan, talagang mapusok. Opo, na yung talagang 'pag inuman ganyan na 'pag lalo 'pag may bagong ano, bagong kuwan yung pogi ganyan. Yan, talagang aano ako, eh, talagang papasikat, talagang ano, eh, talagang 'pag inuman na yan, talagang bobomba talaga, eh. Yung ako pa ako pa yung tumatawag, parang yun, ang dami. Pero eto na nga po nung gabing yun, ano na, na-trauma na ako sa nangyari kasi ito na po yung parang ano, ginugulo na yung isip ko, yung mind ko, lalo nung ano, na talagang kinilabutan ako na totoo yung Panginoon na Jesus is real. Yun talaga, grabe. Sabi ko, Panginoon, talagang iyak na iyak. Iyak ako ng iyak nun, nung gabing yun. Kasi talagang nalaman ko na totoo siya, eh, talagang tugma. Tapos nagmamakaawa ko sa kapatid ko. Kapatid ko po kasi kaaway ko yun, eh, talagang bunso. Para kaming aso't pusa. Talagang may hate kami sa isa't isa, eh, talagang galit kami lalo na 'pag ano, may trabaho rin po kasi ako nakakakayod kahit papaano. Nakakapagtahi ng sapatos ta's 'pag natutubos yung mga sapatos binibili ko agad ng mga gusto ko 'yan, ganyan, mga luho 'yan, mga damit, mga gamit. Talagang lahat na dapat 'pag meron sila gusto ko meron din ako. Talagang wala kang hindi ka talaga nakokontento sa mga bagay. Yung talagang dapat mabili mo lahat, eh. Yung parang dapat kailangan bilhin mo lahat ta's meron pa po na pinag-ipunan ko talaga yung iPhone. Talagang pinag-ipunan ko yun. Talagang yun nga, pero hindi po niloob ng Panginoon na makapag-ano ako ng phone na yun kasi alam niya siguro kasi alam talaga ng Panginoon kasi alam ko na mas kilala niya ako, eh, kaysa sa sarili ko. Kasi 'pag nagka-iPhone po ako talagang 'yan, thirst trap magpapapansin, 'yan. 'Yun nga po 'no, ta's ayun na nga, nung gabing po 'yun 'no, nung nag nasa crib po ako nagbebeg ako sa Panginoon na 'tong nangyayari sa akin na nagmamakaawa ako sa kanya, kausap ko pa nga yung ate ko. Yung praise God po kasi naiintindihan ako ng ate ko, yung nararamdaman ko na nagso-sorry talaga ako kasi nakakasakit na ako, eh. Siyempre may GF kasi yung lalaking yun. Yung lalaking yun kasi hindi siya yung nakainuman po namin ito nung kuwan ng pamangkin ko si Matthew. Yung bata na yung niya, bunyag po niya nito. Tas kakauwi lang namin galing Baguio nito na may inuman. Tas yun, may barkada na pumunta, barkada nung pinsan ko. Malala pa nga po ito, eh. Yung yung pinsan ko talagang hindi pinalampas, eh. Talagang may nagka-something din po kami ng pinsan ko, eh. Yung kasi dahil nga po sa pagtatabi, 'pag yung tabi na natutulog, talagang hindi po talaga puwede yung gano'n na magkatabi yung totoo talaga po yun na hindi puwede magtabi yung babae tsaka lalaki, kahit pa magpinsan 'yan kasi hindi po talaga alam, gano'n nga. Ta's yun, may nagka-something kami, ganyan. And then ito na nga po 'no, nung yung pinsan ko na yun may mga barkada siya marami. Nalala po talaga ako dati as in ako na yung pinaka-worst. Grabe na na
in my lowest point talaga. In my lowest point in my life na grabe na bata ko pa lang po na-involved na ako diyan sa sexual immorality. Talagang parang talaga ako magkakasakit nun, eh. Grabe parang hindi ko lang expect na grabe. And ayun nga po, nung ano, nung may inuman na, tas may mga barkada. Yan, barkada yung pinsan ko, yan, nakaharap namin sa inuman. Tas pinipilit ko pa yung kaibigan ko na pumunta para lang may kasama ako. Tas yun, kasiyahan, ganyan, nagkakaanuhan. Tas yun nung natamaan na ako. Tas yun yung parang kung ano daw ginagawa ko, yung parang inaakit ko tong lalaki. Tas ito kasi may itsura po kasi to eh, talagang talagang, hmm, yun, yung lalaking yun talagang kami. Yung talagang gusto niya. Tas gusto ko din, syempre yung pogi. Yun, na may nangyari na na ganun. Pero hindi po pumunta sa part talagang yung kinuha niya lahat. Hindi po ganun yung lang, talagang lang, cuddle, ganun. Cuddle lang po yung nangyari. Tas pinipilit niya ako na ganun nga. Tas yung habang pinsan ko, ginagalaw niya na yung kasama ko. Yun, talagang grabe. Talagang kitang-kita namin yung actual na nangyayari. Talagang yung nakakatakot. Yung parang tas yun nga po. Nakita talaga namin. Tas yung lalaki, gustong-gusto niya. Tas dapat daw ganun din yung gawin namin. Tas nakakatakot, grabe, ayoko. Yung parang, yung kahit talagang ganito ako na, easy to get. Yung kahit easy to get ako. Pero yung talagang pagdating sa ginagawa talaga ng asawa, yung gagawa kayo ng anak na hindi talaga, no talaga. Kasi ayoko, parang ayoko po talaga na natatakot ako. Tas sabi kasi nung ate ko nun, 5 po kasi kami, apat kaming babae, tas isang lalaki, no. Tas ito yung sinasabihan ako na na yung normal lang yan, ganyan lang. Pero wag ka magpapabuntis. Yun, tas doon na nagka-fear ako na yun. Parang sinusunod ko yung na pinapayo ng ate ko. Pero hindi niya tinotolerate yung ginagawa ko. Nandidiri nga po eh. Meron pa to nung talagang blackout ako, lasing na lasing ako nun. Hindi ko po ata alam yung parang na-rape ata ako nito eh. Na-rape daw, yung parang pero wala po talaga akong maalala kasi blackout nga, grabe. Yung nagsuka na ako lahat. Nasukahan ko pati yung buhok ko, yung talagang lasing na lasing. Talagang blackout talaga, wala, bagsak. Yun. Tapos nabalitaan ko na lang kinaumagahan na talagang iyak ako. Pero hindi naman po masakit yung private part ko nun. Na sinabi nila na nakahubad daw ako, ganyan, na parang pinagsamantalahan, parang ganun. Pero yung parang talagang umiyak po talaga ako, ako sa Panginoon nun. Pero hindi ko pa siya yung kilala na na kwan. Tapos yun, ang daming nangyari po talaga eh. Yung basta pag-inom may mga lalaki, ganyan, madami. Madami talaga. Tapos yun, kasi ito na nga po no na kwan. Ito kasing lalaki na ito na may iba po tong lalaking ito, yung parang mistiso siya na may eyeglasses. Na kwan, may GF po siya. Ito famous kasi itong girl na tas ito kasing girl din, parang matakaw siya. Parang matakaw din siya sa mga lalaki. Gusto niya parang pag gusto niya yung lalaki, dapat gusto din siya. Tas ito yung parang nagbabawian, tas yun. Tas itong lalaki din, hindi kontento, yung parang, nung natapos namin gawin yun, nagkadal kami, ganyan. Yun na, gusto niya iba ulit, yung parang, sawa agad siya. Pero ang ganda nung una, talagang mafe-feel mo yung parang akala mo yun na yung love, yung parang yung pag ginawa nyo na yung bagay na yun. Ang alam ko nga po, love na yun eh. Yung pag ginawa mo nyo na yung bagay na yun. Akala, yung parang yung hindi, ito kasi yung malala dito eh. Yung pag may nangyari sa inyong dalawa.
na iba talaga, na something na hindi talaga makakalimutan. Yun talaga yung parang iniisip-isip mo talagang grabe yung spirit of lust, grabe. Ta's yun, hindi mo talaga makakalimutan 'pag ano, gano'n ako dati, 'pag may nangyayari. Hindi ko talaga nakakalimutan, ini-imagine ko pa 'yan, ganyan. Ta's ito na yun, na-depress na nga ako. No, ilang weeks na hindi ako nakatulog, 2 weeks ata, na wala talaga akong tulog, na nilaro talaga yung isip ko nun, na nagbebeg ako sa Panginoon. Ta's dito nalaman ko na totoo siya. Ta's pinagtutulungan po ako nito, yung mga kapatid ko. Pinagtutulungan nila ako kasi kasalanan ko naman po talaga na yun. Accept ko, talagang mali talaga kasi talagang palarabas ako. Gabing-gabi. Halos hindi na nga po ako umuwi. Dahil nga po sa barkada, mga yung na-sharean ko dito, yung na-send ko po sa GC natin, yung mga, kung nakita nyo lang po, no, yung yun sila po yung mismo yung mga kasama ko sa, mga yun. And, praise God po, na-sharean ko din sila ng word of God nung nakaraan. Tapos, yun po, nagbebeg ako sa Panginoon nun. Depressed na ako neto. And, yung parang malala, yung parang talagang sasaniban na ako nito eh. Yung talagang ang creepy nung mukha, kitang-kita mo na yung talagang sasaniban ka na. Yung malala na po yung nararamdaman ko eh. Yung nararamdaman ko na talagang takot na ako nito, tas mas lalo pa akong tinatakot. Kaya yun na confine po ako nito sa Baguio, sa BGH, doon po sa Baguio. Kasi dun po talaga gusto ng ate ko na na parang tirahan. Kaya pag may nangyayari po na something na sa amin, nagkakaproblema, yan talagang kami dun sa Baguio, yung Yun, dun na nga po no, na ako nun, na napunta ako dun, nagpagamot. And nung gabing po yun na na naiintindihan na ni Papa yung nararamdaman ko. Pinapalayas niya pa nga po yung masamang espiritu, na pinapalayas niya, na talagang sinisigaw niya, talagang rinig na kami ng kapitbahay. Kasi talagang torment po ako nun eh. Talagang pinahirapan ako, talagang ramdam ko yung evil, yung talagang si Satan, yung parang nakapikit na ako nun, parang nagre-red yung mata ko nagre-red, yung parang nakikita mo yung parang nakita ko yung parang nasilip mo yung hell, yung ganun. Kasi grabe, nakakatakot. Nakakatakot pa nito, nagtatakutan pa kami. Tapos, yun nga po kasi nung namatay yung lolo ko nun. Tapos pumunta po yung parents ko dun sa kanila, nakilamay. Tapos ako lang po naiwan dito sa bahay. Tapos yun nga po, pinagtutulungan ako dito sa bahay. Kaya talagang ako, talagang yun. Depressed talaga. Na wala na talaga ako sa isip ko. Talagang hindi ko na alam kung saan ako lalapit. Lala nga po eh, 2 weeks na hindi ako nakatulog dahil dun sa pag-iisip mga ginagawa ko, na trauma ako na ganito, ganyan, yung parang, tas nung naisip ko pa na yung classmate ko daw, itutulak ko daw sa sa po namin, sa building namin sa school, yun. Ito na nga po nung nagche-church ako nito eh, tas yun nga po. Pero wala talagang peace. Tas ito na yung malala dito. Nasalubong ko yung pastor namin, yung si Reb. Tas alam niyo yung nagka-face to face talaga kami. Tas talagang kinawayan ko siya. Kasi talagang parang kailangan ko talaga ng yung parang kailangan ko ng prayer talaga. Kasi iba yung kalaban mo dito, yung kalaban mo talaga hindi mo nakikita. And yun, nakakita ko po ito si Reb. Talagang parang nakakita siya ng parang parang nakakita siya ng ibang yung parang takot na takot siya. Talagang takot na takot, yung parang kita ko po talaga yung itsura niya nung takot na takot, grabe. Kasi yun, before nga po nun, no, before po nun nangyari na yun, meron Bible po na binigay sa amin dun sa galing sa church. Tapos ito na nung na po nito, bago ako i-admit dun sa Baguio. Binasa ko po tong yung mini Bible na binasa ko siya out loud. Grabe, alam mo yung parang
na-wash out talaga yung evil spirits na nagto-torment sa akin nun. Talagang I was begging the Lord na tanggalin niya talaga yung hirap. Talagang parang mamamatay na talaga ako nito eh. Lala. Grabe, yung iba talaga pag depressed po, talagang wala ka na sa sarili mo na hindi mo na alam gagawin. Tas yun na ano ko yung Bible. Talagang may nagtutulak sa akin nun na anuhon ko po talaga, basahin ko yung salita ng Diyos. Pero hindi ko po talaga siya kilala neto. Yun, binuksan ko. Tapos yung binasa ko lang nasa Book of Psalms po ata nun. Ako. O, yung umiiyak ako. Umiiyak po ako sa Panginoon na ano. Mm, umiiyak ako sa Panginoon nung nasa Book of Psalms ako. Umiiyak lang ako sa Panginoon. Tas out loud ko na binabasa. Tas alam niyo yung parang may hangin, yung nakaginhawa. Tas alam niyo ho yung mukha ko nun. Kasi syempre wala ka na pong tulog. Ilang weeks. Tas yung after ko magbasa, tas tumingin ako sa salamin, bumalik yung dati kong itsura. Yung parang normal, yung totoong mukha ko. Kasi talagang yung eye bags ko talagang ang lala. Tas hindi po ako kumakain, iyak lang ako ng iyak, tas nagpapakanta ng sad song, tas iyak ako ng iyak. Wala na talaga. Tas yun, nung malala pa po neto, wala po yung mga parents ko, yung kapatid ko lang. Tas yung kapatid ko po, iniwan pa ako. Mag-isa ako. Talagang tinakot, talagang takot ako. Tas nakapatay lahat ng ilaw. Tas yung kapatid ko umalis, iniwan ako. Tas yun, nag-sharean nga po kami ng pinsan ko noon na ganito, ganyan na. About kay God din po yun. Pero hindi ko pa po siya neto kilala. Pero nagsisimba po ako. Talagang active ako sa church. Talagang gusto ko nga mag-ano sa church maging media yung nagkaroon din po ako ng damit na nagpagawa din po ako ng damit, yung live stream producer nakalagay. Tas may pangalan po ako sa gilid yun. Tas before po ako may admit, tas yun nga, binasa ko tong Bible sa Book of Psalms yan. Tas yun, pagdating nung nanay ko, inadmit na kami. Inadmit na ako doon po sa Baguio. Yung tatay ko po kasi ganun din, parang parehas lang kami ng ginagawa. Umiinom siya. Tapos yun, umaano din sila ng kung sino-sinong babae. Yan, tas gagawin nila yung parang talagang parehas lang kami ng ginagawa. Yung same kami. Yung talagang kung sino padamihan pero hindi ko alam. Pero masakit dito, alam pala ng nanay ko na ganun yung ginagawa ng tatay ko. Parang na-shock na lang ako. Tas ang sakit. Talagang it's really broke me talaga. Grabe. Tas pinagtatakpan ko na lang po sila nun. Kasi ang akala ko din, yung lolo ko, siya mismo yung nagpapahirap sa akin. Kasi ang akala ko nga po nun, pag namatay na nga po yung lolo ko nun Tas ang akala ko siya yung nagpapahirap sa akin. Tas hindi pala yung totoo. Tas yun nga po, inaako ko lahat ng nila mama. Hindi po alam ng mga kapatid ko yung ginagawa. Tas ito, nasa dorm po kami ng ate ko sa apartment niya, dun sa Baguio. Tas yun, may mga kadorm po siya na mga babae. Tas itong tatay ko naman, parang yun nga, may nagkakaroon sila ng something nitong babae. Tas yun, hindi ko lang po alam kung may mangyari. Pumunta pa sa part na kailangan, inaano ako ng isip ko, kailangan, yung parang ginawa na namin po lahat ng pamahiin. Dapat, ganto ganyan. Talagang naniniwala yung nanay ko, yun talagang, dapat wag ka mag-picture sa cellphone kasi may patay. Tas, kailangan dapat, kung ano-ano nang ginawa nila, tas may mga ka-dormmate pa ako dun. Tas, ito yung kailangan makakuan ako ng lalaki. Yung parang, talagang, kating-kati na ako na nun, na makaano ng parang yun na lang yung alam kong solusyon pag binigay ko yung gusto ng inaano ng isip ko, na ginugula ko na dapat ibigay ko yung katawan ko sa Tas yun nga, yung muntik na kami ng tatay ko na gagawin namin yun para nga mawala na po yung talagang gulo sa isip ko na gagawin namin yun. Tas ito na nga po lang kasi yung tatay ko minsan na din siyang nagwala. Ma'am Tao, cut lang natin kasi baka may mag-share pa. Wrap up na daw po. So, yung pinaka Sige po, natin please. is okay na po. Talagang as a sinner, talagang galing tayo lahat doon.
Yung pinaka ano po dito is, ano ka ngayon sa Panginoon after mong malaman? And parang, ano yung naging ano mo? So, parang okay na yun, talagang sino tayo dati, talagang nagkamali tayo as a new creation ngayon. Ano yung ano mo, nalaman mo doon ngayon sa salita ng Panginoon? Ano ang nagkameron sa'yo ngayon? Thank you po. Ah, yung pasensya na po akong na ano tayo, sorry po kung hindi na nakapag-share yung iba. Pasensya na po kayo. Hindi, okay lang, Sister Yel. May i-show kasi na video. May Ay, i-show oo, kasi ito na nga pala. video. Ito Sis na. Yel. Um, Thank you, Sis Yel. Sorry po. Ito na nga po nung na-encounter ko na si Lord. Ito, nung dumaan si Miss Tinay sa ano, sa feed ko, sa timeline ko sa TikTok, yung talagang ang saya, tas sabi ko, ang ganda nito ah. Ang ganda naman netong babaeng to. Sabi, talagang kinompliment ko siya nun eh. Ang ganda niya kasi, yung parang nakita ko na kakaiba. Kakaiba siya. Kakaiba yung ganda niya. Yung parang ma-attract ka talaga sa ano, sa itsura niya. Tapos yung habang pinapakinggan ko lang siya mag-preach, ang galing. Ang galing Lord. Ang galing mo Lord sa buhay niya. Yung ang ganda na niya nga. Tapos yun, ang saya ko pa na tinanggap yung mga salita ng Panginoon nun. Talagang ang saya ko. Tapos yun, hindi pa nga po nun na kwan pa lang ta gabi-gabi ako gabi-gabi ako ano nakikinig sa kay Miss Tinay sa live niya kasi gabi-gabi siya po nun 9:30 yan. As ito, um, may kaibigan po ako noon nung may ano na may pasok. Tas titignan ko lang po sana kung ano yung Bible na meron yung mother niya daw. Tas yun binigay niya po sa akin to King James version. Eh ito, halos mangyak-ngyak ako kasi hindi ko nga po maintindihan. Tas ito na po nung habang pumapasok ako sa school, tas meron akong classmate, ano nga siya, sadly kasi alam niya yung kagustuhan ng Panginoon pero wala po talagang pagsunod. Yung wala talaga siyang ano, yung parang talagang grabe nagmumura na ano, may church eto nagmumura, talagang minumura talaga ako, eh, yung parang nag-aaway, yung parang talagang inaaway ako pero hindi ko po talaga pinapatulan kasi yun nga nalalaman ko na yung gusto at ayaw ng Panginoon sa pakikinig ko po bawat gabi kay Miss Tinay. Tapos ito ano, na-shock ako kasi dinala niya yung Bible niya. Tapos yun, kahit hindi ko pa po alam, nagsi-share na ako sa mga classmate ko na ganyan, parating na yung Panginoon, parating niya yung galit niya. Kahit talaga wala akong alam, yung sabi ko sa kanila. Tapos yun, nagulat ako, one time, nagdala siya ng Bible niya, itong magandang balita Biblia. Hiningi ko, binigay niya. Ang ano niya lang, parang, ang bait nga po yung part talaga, parang para sa akin talaga, kasi talagang kusa niya binigay. Tapos yun, yung parang siguro yun na lang din yung purpose na nag-aral ako. Kasi talaga grabe pa yung pagsisisi ko na nag-aral ako kasi wala talaga akong maintindihan kasi ganun, grabe naman po yung talagang, oo talaga nandun na po ako sa part na gusto ko talagang mag-aral ng maayos kasi nga, kasi ang dami nga aralin. Pagtapos ng isang subject na 1 hour, meron na namang bago. Tapos pagtapos ng subject na yun, meron na naman. Kaya na-stress ako parang, sabi ko, Lord, mas masarap pa na aralin yung salita mo kaysa mag-aral ako sa school na yan. Ang daming gagawin, di ko naman maintindihan. Tapos yung surroundings ko po, wala talaga silang pakialam sa pag-aaral. Gusto lang nila pera. Ganyan, gusto lang nila maka-chicks, ganyan, ng kwan. Kasi yun, ang dami pong nangyari. Tas na-involved din ako na, meron nga po tong yung boy, na na din ako, matagal na din ako nito sa Panginoon. Yun, cut ko na, no. Tas doon na nga po, na meron na, yun, no, nung pinapakinggan ko na si Miss Tinay, tas meron pong gabi, na nagbibig ulit ako sa Panginoon na patawarin niya ako. Kasi nagkaroon po ulit ako ng fear, kakaibang fear, talagang, ginugulo po yung isip ko eh. Talagang tinotorment ulit ako. Tapos yun, nagdasal lang po ako nun. Tapos umiiyak ako ng iyak sa Panginoon na, Panginoon, patawarin mo ako sa mga ginagawa ko. Talagang dadasal ako dun sa kusina namin na iyak ako ng iyak. Talagang Tapos ang daming nangyari po. Parang talagang baka hindi na maano yung video na talaga naman yun talaga yung purpose. Tapos yun nga po, yun na praise God kasi hanggang ngayon no, nakakapag-serve pa din ako sa Panginoon kahit ano. Yung akala ko nga na yung
gift ko talaga is pag-evangelism. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, syempre first time pa lang na naramdaman ko yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, na naramdaman ko siya one night. Talagang kilabot, grabe yung pangingilabot, talagang grabe po, nakakatakot yung presensya ng Panginoon, talagang iba yung takot, talagang kakaiba siya. Tas ito na nga po, nag-pray over lang po kami nito ni Brother Jello. Tas yun, after namin mag-pray, tas ito nga po, di ba, pag isa, dalawa nagkakatipon, no? Tas yun, nandun ang aking presensya. Nasa Matthew po yun pero hindi ko po alam. Tas yun, after namin mag-pray, no? Tas yun, parang talagang, ginalaw yung kwan ko, yung sa pom, talagang ramdam ko yung Panginoon, talagang yun, talagang naramdaman ko siya. Tas yun nga po, umuulan na, tas yun, biglang nag-brown out. Talagang natakot ako nito, Lord, yung parang ganun. Tas binuksan ko lang yung flashlight po ng phone ko. Tas yun, grabe yung revelation sa akin ng Panginoon. Dun po, start sa Romans 11. Tas tinapos ko lang hanggang matapos yung Book of Romans. Basta yung Romans 11, tinapos ko lang. Tas yun, after ko mabasa nun lahat, nag-on ulit yung ilaw, tas nag-off ulit. Tas alam ko na yung, talagang habang binabasa ko yun, alam ko na yung gusto ng Panginoon talagang sabihin. Kasi, ito na nga po, meron kasing bata na pumunta dito na humihingi ng malamig na tubig. No, tas kinuhaan ko lang siya ng aratilis. Tas yun, nakwento ko na ho ito nun before, neto dito sa natin. Kasi yun nga. Tas ito, parang nangungusap sa akin. Sa puso talaga ako sa puso, nangungusap sa akin. Talagang sa puso ko ramdam. Ramdam mo yung sakit na, ng Panginoon, yung grieve niya. Yung talagang, dahil dun pinapalakas niya yung loob ko na mag-preach talaga. Tas nun, after nun, nung umulan, sumigaw, out loud po kasi hindi talaga maririnig pang hindi ko po nilakasan. Sinigaw ko lang, sasabi ko, ako po si Mariel Evangelista, isang makasalanan na kinaawaan ng Diyos. Magsisi na po tayo at magbalik loob sa Panginoon. Dahil sumigaw talaga ako po nun, talagang out loud na sinabi ko. Sakto, nandun po yung mga kaibigan ko sa Lamayan. Dito sa may way, dito. Tas yun, sinabi ko lang, tas nakaginhawa ako nito. Tas yun, nagkaanuan ng pala kasi. Tas yun, ginalaw ulit po yung kwan. Wala nang time. Sige, na po, yung video na siguro. Meron na po ba yung meron na po ba yung video, mga kapatid? Please tell Sister Yel. Yun lang po, no, mga kapatid. Pasensya na po kung napahaba. Naalala ko lang din si Ma'am Artia, si Ma'am Ren, kasi ganyan-ganyan siya dati. At nga siya dati, dito? Nagmumura pa siya dati, si Ma'am Artia sa live, nag-share yan, parang napapasabi siya ng mga, yung parang hindi naman niya sinasadya yung parang reaction niya dati. Tapos sa sobrang haba din ng niya, kinakat ko na, Ma'am, pwede bang, tapos may next schedule din yan. So, baka po may share si Daniel about sa, so siguro, Ma'am Bless, yung mga, hanggang anong oras po ba yung live nyo? Ngayon? Ay, may magtuturo pa po ba? Baka magtuturo pa si Sister Angel. Si Ma'am Nika po? Sister Angel. Si Ma'am Angel. Oh, okay. So, yun po. So, kung wala na pong di kung bukas, pwede niyo na lang i-cut siguro yung yung mag-share para makapagturo na si Ma'am Angel. Salamat po. Baba na lang po ako.